Mamamayang Pilipino ay magkakaisa muli para talakayin ang mga makabuluhan at mahalagang issue na kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. At sa medyo may katagalang panahon ay medyo nawala po kami ni Dr. Lorraine Badoy, ni Ma'am Lorraine. Bakit, sapagkat tayo po ay sinubukang pilayin at lumpuin ng mga mapaniil na puwersa. Subalit, hindi po mananaig ang masamang layunin ng mga kalaban ng totoong demokrasya at kalaban ng kapayapaan ng ating bansa. Kaya muli, nakikita nyo kami dito sa Pilipinas Nating Mahal, ang bagong programa na magiging boses at daluyan ng talakayang makabuluhan ng bawat mamamayang Pilipino. Ma'am Lorraine. Thank you, Eric. Dahil ang programang ito ay siyang magbibigay daan at boses sa ating mga kababayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At sana po ay samahan ninyo kami sa 1 oras at kalahati na diskusyon dito sa bago nating programang Pilipinas Nating Mahal. At ang aming tatak ni Ma'am Lorraine, Ma'am, sabay-sabay tayo sa pagsisimula ng isang makasaysayang araw na ito dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. Yan na po ang magiging tatak natin. At ito po ay makikita at mapapanood sa ating live stream na Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Ma'am Lorraine Badoy bawat umaga at 10:30 in the morning to 12 noon, Monday to Friday pa rin tayo sa SMNI, www.smninewschannel.com at ang Pilipinas Nating Mahal YouTube channel at ang Pilipinas Nating Mahal Facebook page. And Ma'am Lorraine, nagpapasalamat tayo dahil ang Pilipinas Nating Mahal ay pinagbigyan ng kabutihang loob ng smninewschannel.com na makarry nila dito sa website na ito habang tayo po ay muling nanunumbalik sa ating paghahayag ng mga katotohanan tungkol sa kabutihan ng demokrasya at kapayapaan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Eric, may tanong ako sa iyo. Bakit natin kinailangan palitan ang pangalan ng ating programa? Magandang take-off ng discussion yan, Ma'am Lorraine. At yan po ang unang bahagi ng ating pag-uusapan sapagkat sa loob po ng 6 na buwan nagsimula ang atake na very strong. Of course, hindi tumigil ito, Ma'am Lorraine. Ang CPP, NPA, NDF na maipatanggal ang Laban Kasama ang Bayan at lumpuin ang mga programa sa SMNI sapagkat yun talaga ang nagbibigay ng direktang pagtusok sa kanilang puso at sa kanilang mga operations. Kaya nagsimula ang kanilang atake mga 2 taon na mahigit ang nakakaraan. Subalit sa tanong ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, bakit tayo nagkaroon ng panibagong programa after almost over a month na tayo po'y hindi muna nagsagawa ng programa at ngayon nagkakaroon tayo ng Pilipinas Nating Mahal sapagkat noong, kung maalala natin Ma'am Lorraine sa ating mga kababayan, November 2023, nagsimula po ang isang napakalaking pinunduhan na operations ng alyansa ng CPP, NPA, NDF at nila Martin Romualdez at ng kanya mga kasabwat na mga politiko na mga ganid sa kapangyarihan at kinonsente ng Pangulo ng Bansa na atakihin ang SMNI. Lalo na po ang 2 programang nasasaktan sila ng napakatindi na tumatalakay sa pangungurakot sa kaban ng bayan, abuso sa kapangyarihan, at ang pakikipagsabwatan sa mga komunistang teroristang namamayagpag sa kanilang infiltration sa gobyerno. Ang programang Gikan sa Masa para sa Masa dito sa SMNI ni former President Rodrigo Duterte at ang programang Laban Kasama ang Bayan dito sa SMNI. At to make the story short, ito nga ang sinapit ng SMNI na lahat ng kanyang gawin sa social media, sa television at pati sa YouTube, sa Facebook ay inaatake at winawasak po ng mga puwersang binanggit namin ni Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF at ang mga ganid sa kapangyarihang abusadong mga politiko. Ma'am Lorraine, pakidagdag niyan. Mga kababayan, alam mo, we are in a dark chapter in our country's history kasi yung napakahalaga ng mga karapatan natin, ang karapatan ng malayang pamamahayag
at ang karapatan para sa libreng pag-express ng ating saloobin, yan ay sinusupil ng gobyerno ngayon. Yan ang walungkot na nangyayari sa Pilipinas. We really are in a dark chapter of our country's history. Pero hindi naman tayo papayag dito. No? Matagal nang gising ang Pilipino. This is the age of information. So, what I'm seeing kasi, Eric, no, yung dating pattern ng Marcos administration during the time of Ferdinand Marcos Sr., yung pagsusupil sa media, inuulit ngayon nitong sila Martin Romualdez. Na may konsente ng presidente ng bansa, of course. Yes, of course, he's the president. No, he's the president, of course. Of course, may konsente, and we have not heard a word from him, no, from the president. So pumapayag siya dito. So, yun na yung nakakalungkot dito na nangyayari ito ngayon. No? So, but this is the age of information. So, wala namang pumapayag talaga dito. Yun ang kailangan natin gawin dito sa mga politikong ito. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin silang turuan kung ano ang Pilipinas at kung ano ang Pilipino at kung ano yung karapatan at hindi tayo pumapayag na pinapatahimik lang tayo ng ganyan-ganyan lang. Correct. At babalikan natin yan, ma'am. Eric, no? In other words, no? Walang natatakot dito. Yes. Walang dapat matakot dito. Correct. Okay. Ang dapat matakot at dapat manginig at mayanig ay yung mga nag-aabuso sa kapangyarihan sapagkat wala pa po sa kasaysayan ng mundo at ng mga pamahalaan at lipunan na tumatagal at nagtatagumpay ang umaabuso sa karapatan at kabutihan ng mamamayan. At yan po ay hindi lamang nagaganap sa ating bansa. Nagaganap yan sa buong daloy ng kasaysayan at ng mga lipunan na umiral sa ating mga yugto ng kasaysayan. At naganap yan sa tatay niya. Tatay ng nakaupong presidente. Correct. Kung kaya't nakakagulat ngayon na para bagang hindi yata natuto ng leksyon itong mga ito. But you know, history will really teach you, no, Eric, mga kababayan, yung malungkot na fact that people don't learn from history. Correct. So, but this is going to be different because we are going to learn from it. Ma'am, babalikan natin yan, Yes. mga kababayan. Alam kong sabik kayo na makapiling po ang boses na nagtanggol kasama kayo sa ating bayan upang abutin at kamtin ang mga tagumpay. Laban po sa mapangwasak na organisasyon ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF at nag-elevate tayo o mga tayo papunta sa pagtatanggol ng kabutihan at karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Pwede bang patanong muna? Patanong. So, ano ang role na ginanap ng CPP, NPA, NDF dito sa pagpapatahimik sa SMNI at sa mamamayang Pilipino? Ano yung role nila dito? Sila po ang naglunsad ng tinatawag na trigger operations. Sila po ang naging instrumento for special operations. Ang hindi nila magawa sa nakaraang mga mahigit 2 taon na paralisahin, lumpuin, at tanggalin ang mga programa ng SMNI at ang SMNI mismo at upang atakihin ang mga nagtatanggol sa demokrasya at lumalaban sa terorismo nila, kagaya po ni Pastor Quiboloy, Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, ang Laban Kasama ang Bayan, at iba pang programa ng SMNI for 2 years more than na nabuo po ang programang binanggit natin, lalo na ang Labang Kasamang Bayan. Hindi nila magawa, Ma'am Lorraine, na lumpuin at mawala at itakwil ng taong bayan ang programang minahal at niyakap ng sambayan ng Pilipino. Subalit nang magkaroon sila ng pagkakataon dito sa bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasama po ang kanyang pinsan. At of course, ang tinuturo dito, kasama pati ang kasabwat ang asawa niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos, na siyang itinuturo ng maraming sources na sila ay involved sa ganitong mga special political and dirty operations using the power and resources of the government. Nakita ito ng CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. Lalo na po ng kanilang mga urban operatives sa pangunguna po nila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers. Ayun, narinig nyo na naman ang totoong pangalan nila. Yung Kabataan NPA Recruiter Party List nila ni Raul Manuel at ang NPA Lover Gabriela Party List. Ito po, sila ang pasimuno ng kaguluhan at panunulsul kung saan ang mga kasabwat na politiko ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House at birador ni Bongbong Marcos Jr. na siyang tagalatigo at tagalatay ng mga atake ay ginamit nila
hindi lamang para atakihin si Sara Duterte bilang Vice Presidente at ang former President Rodrigo Duterte, kundi pati na ang buong SMNI. At nakapag-recruit pa sila, Ma'am Lorraine, ng isang kaalyado sa Senado, si Risa Hontiveros. Aasahan. At kaya nga, nakikita nyo, magkakaroon kami ni Ma'am Lorraine, maya-maya lang, ang unang bahagi namin sa paglulunsad nitong Pilipinas Nating Mahal ay magkakaroon kami ng autopsy report analysis or post-mortem analysis. Ma'am Lorraine, hold our fire muna kasi ilalahad natin ang ating umaatikabong balitaktakan sa araw na ito. Unang araw ng Abril, pero mainit na mainit. Hindi lamang dahil sa summertime na, Ma'am Lorraine, kung hindi nag-aalab ang damdamin ng mamamayan. Narito po ang mga tatalakayin namin ni Ma'am Lorraine dito sa Pilipinas Nating Mahal, maiden episode for April 1, 2024. At ito po'y huwag kayong umalis at huwag po kayong mag-alala kasi babalikan namin yung una naming tinalakay, ang post-mortem analysis or autopsy report analysis. Anong nangyari dito sa sabwatan ng CPP, NPA, NDF at paano nila nilupig at binusalan at sinira at winasak ang mga institusyon ng demokrasya kagaya po ng malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag. Ito na po muna ang ating mga punto de vista sa tatalakayin natin na bibigyan namin ng pagpapaliwanag ni Ma'am Lorraine. Armed Forces of the Philippines muling nanawagan sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na magbalik loob na sa pamahalaan. Isa din dyan ay ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suportahan daw ang itinilaga nila na panibagong OIC pa lang ito pala, Ma'am Lorraine, Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang officer in charge ng ating pambansang kapulisan o ng Philippine National Police. At mayroon din kaming tatalakayin ni Ma'am Lorraine ang tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito, Ma'am Lorraine, before we went on board dito sa Pilipinas Nating Mahal, mainit na mainit ang sentimiento ng mamamayan sa pagtatakwil ng giyerang gustong idrambit ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., an international lawyer na kilalang-kilala natin na makabayan, makabansa, hindi yung makabayan black, si Attorney Harry Roque ay mayroong pagpupuna tungkol sa saber-rattling for war posturing o warmongering operations na ginagawa ngayon ng mga administrasyon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. at ang inilabas niyang executive order tungkol sa pagpapalakas daw ng Philippine Maritime Security ay kanyang nilagdaan ang isang executive order. Nakakabahala din ito. At ang pinaghinalaang mga NPA financiers ay kinasuhan na at sinampahan ng formal na kaso ng DOJ tungkol sa terrorism financing. Ma'am Lorraine, ibibigay ko sa iyo ang paunang bahagi ng ating post-mortem analysis kung bakit tayo umabot sa pagkakaroon ng Pilipinas Nating Mahal. Go ahead, Ma'am Lorraine. I'm going to continue where you finished off kanina, Eric. No? Ang sinabi natin dito, ang natutunan natin sa NTF-ELCAC, every time absent ang gobyerno o every time may kahinaan ang gobyerno, dyan pumapasok ang CPP, NPA, NDF. So, pag nakikita niya yung corruption sa gobyerno, katulad na nakikita natin ngayon, na walang kahihiyan itong kongreso natin, na hindi nagbibigay ng accounting, yung PCSO, na skandaloso. Nakakashock talaga yung mga nangyayari ngayon. Tuwan-tuwa ang CPP dyan. Diba? So, sino ba ang nagkikwento nito? Diba? Ang SMNI lang naman at saka yung laban kasama ang bayan. At yan yung ayaw nila na nangyayari noon. Gusto nila tahimik lang tayo. No? So, Eric, maari bang ikwento mo, no, kung paano nangyari na tinanggal ang laban kasama ang bayan at bakit ito pinalit? I'm sorry, Erica. Binabalik ko sa iyo kasi iba talaga yung yung perspective ng former cadre. Napakaganda talaga pag doon tayo nanggagaling. No? Maraming salamat po, Ma'am Lorraine. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan na dito po nagsimula sa programa noon na Laban Kasama ang Bayan ang pagsisiwalat namin nila Ma'am Lorraine noon, kasama pa namin noon sina Brother Franco Baranda, sila Miss Ina Mortel. Nagtanong tayo kung totoo ba na nagkaroon ng 1.8 billion pesos na travel expenses si Speaker Martin Romualdez. At ang
tanong na yon. Bawal ba itanong yun, Eric? Yun ang unang tanong, ma'am. Bawal ba yun? Hindi yun bawal. Bawal kay Martin Romualdez Sa kanya yun. bawal. At doon nagsimula. Mukhang hari. Yes, Hari parang si Martin hari. Romualdez. At doon nagsimula na kami po ay nagtanong dito sa SMNI sapagkat kung babalikan ninyo, mahigit 1 buwan, Ma'am Lorraine, or almost 2 buwan, na hindi ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang Vice President at na mga kasama niya sa gabinete, si Inday Sara Duterte, doon sa kanyang proposal na inaprubahan ng Office of the President through the Department of Budget and Management sa budget na pinunduhan nila ang tinatawag na confidential or security fund. So Eric, wait, just to be clear, no, yung binigay ng Office of the President sa Office of the Vice President, yan yung ginamit na issue laban kay Inday Sara Duterte at hindi siya dinipensahan ng Pangulo. Tumahimik sila. Hindi niya sinabi, hindi sa amin nang galing yan. Sa Office of the President nang galing yan. At yun ay may legal opinion ng Malacanang Legal Office at ng Executive Secretary who happened to be a former Chief Justice of the Supreme Court. Mula doon, nakakita ng butas ang CPP, NPA, NDF. They brokered a tactical alliance with Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng political conflict sa mga Duterte na pinabayaan lang ni Bongbong Marcos Jr. na dapat siyang umayos dahil siya ang Pangulo ng bansa at puro niya ito mga kaalyado sa politika lalo na nung panahon ng eleksyon. Lumalim ito at sa pangingintriga at panunulsol ng CPP, NPA, NDF mula doon sa legal at lehitimong pag-release ng Office of the President ng 125 million pesos na Security and Confidential Fund na nanggaling mismo sa pondo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inilaglag si Inday Sara Duterte sa new budget hearing na nagsimula noong May or June, May and June sinabmit, pero nagsimula ang hearing mga August 2023. At doon tinira nila ang 500 million Department of Education Security Fund against the communist infiltration and other threats sa sektor ng edukasyon at 150 million para doon sa Office of the Vice President. And mind you, Ma'am Lorena, ang Confidential Fund and Security Fund ng Office of the President ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is close to almost 7 billion pesos. But he was never questioned. He was never questioned. By his cousin. Yes. So makikita natin ang malisyusong maniobra. Doon po nagsimula ang lahat kung bakit umabot sa pagtatanong si Pangulong Rodrigo Duterte nang makita niya na pinagtutulungan ng isang malisyuso at well-orchestrated, well-funded, dirty, special political operations ang nangyayari sa kanyang anak. At nagkaroon po ng pagkakataon sa SMNI na magkaroon ng patas na pagbalanse. Ito yung tanong ni Ma'am Lorraine. Anong sabi ni Ma'am Lorraine? Sa kaninang pag-uusap namin, nagtanong si Pangulong Duterte na saan ang libro ng Kongreso at Senado dito sa Joint Resolution number 10 na liquidation by certification na dinadaya ang mga pondo by the billions at walang accounting and report na maayos at pinapalagpas ng COA. Dito nagsimula ang mga pagtatanong na yon, including ang 1.8 billion na tinanong natin na hindi pala kami nagkamali sa datos. Nagkamali lang kami sa mga figures, pero sa katotohanan, kulang pa ang tinanong namin sapagkat mahigit 2 billion pala ang totoong pondo na nilustay nila sa Office of the Speaker of the House. At ito ang sinasabi nila na nagpi-fake news ang SMNI at nangre-red tag. Ma'am Lorraine, your take on that very abusive, malicious, high-handed, and abusive scandalously na paggamit ng Congressional Committee hearing na umabot sa kanilang desisyon na i-revoke ang franchise ng SMNI. Your take on that sa pagbaybay ko ng mga historical points kung bakit na umabot tayo dito sa kalagayang ang isang lehitimo at may batas na ipinasa ng Kongreso ay hindi makapag-broadcast normally and batay sa batas, binusalan siya, Ma'am Lorraine, ang SMNI. Eric, it seems to me no na
This is supposed to be an anti-CPP. That was our advocacy when we started, Yes. no. But it does seem like the bigger problem right now, and yun talaga yung pinanggagalingan nito is poor governance. No, yun talaga yung kasi yung CPP zero active guerrilla fronts na yan di ba? Pero it seems like when pag ganyan ang House. In fact, what happened sa amin ni Eric, we were illegally and arbitrarily detained by Congress, by the Martin Romualdez-led Congress, including Gas Tambunting, si Paduano, si Acop, Si Suarez. si JJ Suarez. Si JJ Pimentel. Suarez, plunder king ba yan? Marami siyang kaso, May di ba? kinakasuhan siya sa Plunder ombudsman marami, pero no? hindi siya pinupuna. Hindi siya pinupuna. Suki Tapos ng ang ombudsman. linis niya kung magsalita. Kala mo linis ni JJ Suarez. JJ Suarez, ang dami mo palang kaso. And then si Stella Kimbo, Si Migs Nograles. Migs Nograles, si Dan Hernandez. Dan Hernandez. Yeah, so why are we, and also si Abante. Si Abante. Why are we mentioning these names? Of course, kasama dyan Yung tatlo. si Castro, si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas. Why are we mentioning these names? Why do we go to all the trouble? Because there is an elections coming up, 2025. And we hope na natanggalan na ng maskara kung sino itong mga legislators na ito. Na wala sila na mismo mga legislators gumagawa ng batas. Ang siya mismong, sila mismo naglalabag ng batas. So, the problem right now, Eric, as I see it, the bigger problem, the primary problem is poor governance. Yes. At sumisingit lang at nakikisakay lang ito mga komunistang teroristang ito. Kasi nakikinabang sila. Nakikinabang sa sila. pundo Yes. at sa kapangyarihan na nai-enjoy nila. Yes. Correct ka So dyan. ano yung ang nakikita nga natin ngayon, di ba? Ang naririnig natin, bilyon ang dina-download na pondo ni Martin Romualdez dito sa CPP party list na ito. Agree. No? At Grabe. yan ang himayin What natin. does that mean, Eric? What does it mean? Ang ibig sabihin yan po ay nagkakaroon ng malubha at malalim na pakikipagsabwatan ang isang seksyon ng liderato ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na po ang House of Representatives kung saan nandoon ang malalaking pondo at malalaking budget operation ng gagaling na ang nakikinabang hindi lamang ang mga politikong ganid at sakim, kung hindi pati na ang kalaban ng gobyerno na mubudbudan sila ng mga pundong ito. Yes, and in fact, Eric, they refuse to give an accounting na ayaw nilang magbigay ng explanasyon na maayos. Tama. Itong skandalosong certification na ito, nakakahiya. Hindi nila, pero they still refuse to give the Filipino people an accounting. Binabaliwala nila. Correct. Among other things, Ma'am, babalikan natin yan kasi yan ang panawagan natin dito sa just governance. Righteous governance, matuwid at matino at maayos na pamamahala na tanggalin yung joint resolution ng Senate at House na liquidation by certification, ang joint resolution number 10. Hindi natin yan tatantanan sapagkat yan ay questionable, illegal, unconstitutional at dapat tinatanggal yan dahil dyan nanggagaling ang kanilang panghuhut-hut ng pondo at kaban ng bayan na kawawang-kawawa ang sambayan ng Pilipino. Pwede ba pasingit lang, Sige, Eric? ma'am. Di po itong ating news reference na manggagaling sa mga kaibigan natin mula sa SMNI. Bakit natin inuulit-ulit ito? Kasi matagal na nangyayari ito, itong corruption na ito. At habang nandito tayo, tayo ang buhay ngayon dito sa kasaysayan ng mundo, Tama. tayo ang buhay ngayon dito. At sandali lang tayo dito. Gusto ba natin iiwan itong ganitong bansa sa ating mga anak na kung saan itong sila JJ Suarez ay pwede lang certification or itong worse even, sila Franz Castro, mga komunistang teroristang Na nagpupundo ng NPA. operatiba, ang ibig sabihin, kasi kaya ako tinanong sa'yo, Eric, anong ibig sabihin ng pagpondo ni Martin Romualdez at ni Yeda, yung kanyang asawa, ng na CPP? committee, head ng Committee on Accounts. Doon dumadaan ang mga pundo at releases. Hindi na talaga uso ang delikadesa ngayon. So, ang ibig sabihin ng mga kababayan, ang mga anak natin ang namemeligro dito. Kasi ang CPP, NPA, NDF, ang pinaka-target nila ay ang mga anak natin. Correct. Okay. Ibig sabihin, napaka-iskandaluso na ang nagpopondo ng terorismo, ng komunistang teroristang grupo ay ang gobyerno mismo. Courtesy ng sabwatang Romualdez, CPP, NPA, NDF. Itanggi man niya o hindi at pinapalusutan niya
ang katotohanan ay nasusukat at nakikita sa aktual na kaganapan. Yes. Babalikan natin yan, Ma'am Lorraine, dito sa Pilipinas nating mahal. Hiramin muna natin at ipakita ang mga balita na inilahad at nailathala sa SMNI mula dito sa ating inihayag kanina na headline story na magkakaroon na o nagkakaroon ngayon ng officer in charge bilang Chief of the Philippine National Police. Pakinggan natin ang ulat mula sa SMNI. Okay? Abang aayusin ng ating technical support sa Pilipinas nating mahal. Ba't may pa OIC pa? Oo nga, no? Bakit di nilang idirekta? Ibig sabihin, may inaantay pa? Parang yung tingin ko tuloy sa President, weak leader. Parang hindi siya Hindi marunong makapag-decide. mag-desisyon. No? Lagi na lang OIC muna. Diba? Diba? I mean, honestly. Correct. No? Kasi there's a big difference There's a big difference sa moral ng isang institusyon kapag ka ang nag-head sa inyo ay OIC lang. Oo. No? So, nag-aabang kayo. Limited In fact, powers yun. Limited powers siya kasi hindi siya pwede mag-sign ng certain documents. Correct. No? And you're waiting. No? You're waiting for a more permanent leader. No? So, it affects the morale and of course the performance. And the entire organization is on the hanging of the Yes. balance. Ibig sabihin po mga kababayan, Hindi may ata alam ni naglalabi. Bongbong Marcos yun. May Hindi niya naglalabi. alam. Yeah, may naglalabi. Hindi pa natapos ang labing. Pero it doesn't seem like the President knows the difference between OIC and a real leader because he keeps doing it From the very start. It took us about a year before he could give us a DOH secretary. Mukhang hirap na hirap siya. He's a very weak leader. Sa Department of Agriculture. Yes. Isa din yun. Mahigit isang taon hinawakan niya, inakapasiti na concurrent na para bagang walang matitino at mabubuting mga lingkod bayan na may kaalaman sa agriculture. May na-accomplish ba siya? Lumala from 41 pesos ang bigas nang umalis si Pangulong Duterte noong 2022 July 1, ang pinakamataas na bigas per kilo ay 41 pesos. Nang hinawakan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang Department of Agriculture, ang kanyang accomplishment ay naging 68 to 75 pesos per kilo ang bigas, imbis na 20 pesos per kilo na kanyang ipinaromisa at ang kanyang pinangalandakan sa kampanya, at mula sa 150 per kilo ang sibuyas ay umabot ng 800 pesos. And Eric, worse to me is that there are whispers of corruption involving his wife. Yes. And it's not being addressed. Tahimik lang. As usual, he's quiet. Parang hindi niya kayang mag-explain sa taong bayan. Wala bang tapang itong president na ito? Sige. Is he still fit to be president? Hindi niya kaya yung ganyan. So, hindi man lang mag-explain, di ba? Na merong ganyang whispers of corruption. Hindi na nga whispers, sumisigaw na nga. Oo, naghuhumiyaw na mga apparent patterns of conduct of corruption. Halimbawa, bago natin na hiramin itong reference news from SMNI na kaibigan natin, kahit tayo po ay bumuo ng bagong programang Pilipinas Nating Mahal, hindi po maitatanggi, mga kababayan, na itinago nila at nabuking na lang later on ang 27 billion pesos na ayuda ni Martin at ni Bongbong at ng kanyang grupo sa DSWD at sa DPWH 140 billion pesos na ang pwedeng magpa-release lamang ay kapag ikaw ay kabarkada at kasabwat ng speaker. Eric, I'd like to read something na nakuha ko from one of our followers. Okay? Sige. Sabi niya, I spoke to some of our politicians na sobrang-sobra na daw ang pagbibigay ng ayuda. Buhos kung buhos daw. To the point na nag-iisip na sila kung ano-anong sektor para ma-justify yung ayuda. Di pa nga ubos yung first tranche, may second tranche na. Correct. Talagang sinusubuan nila yung mga tao ng ayuda. Yan po ang mga gawain na wala po kaming tutol sa ayuda. Kung ang layunin ay para maampat ang paghihirap at kakulangan sa buhay ng mamamayan. Pero kung ang ayuda ay ginagamit para lituhin, linlangin, at bilhin ang loyalty ng taong bayan sa isang proyektong nakakaduda ang direksyon, lalo na ang People's Initiative at ang pananatili sa poder, term extension, at ang kanilang pagkakaroon ng maniobra sa saligang batas, at para malito at malinlang ang taong bayan ay bubuhusan nila ng ayuda, yan po ay immoral.
sapagkat niloloko mo na at niluluto sa sariling mantika ang taong bayan. Hindi nyo pera yan, pondo ng mamamayan, dapat ginamit siya sa pangmatagalang solusyon. Ay, Hindi sa band-aid na ayuda nila. I also think, Eric, na yung mga ganyang klaseng ayuda is a sign of incompetence. No? Hindi mo alam ang trabaho mo at hindi mo alam kung paano magsilbi sa taong bayan. 500 billion para sa ayuda. How much did we spend for the pandemic? 230 billion. Kung alam For 3 mo, years. kung ikaw ay isang lingkod bayan na excellent executive ka, alam mo kung saan dadalhin niyan para ang buong bansa ay aandar. Correct. Infrastructure. Modernization of livelihood. agriculture. Yes, the modernization of agriculture. Diba? All of that, marami. Schools, health centers, ibigay mo yan sa Barangay Development Program at bubuti ang Pilipinas niyan. Pero sila, kasi itong mga politiko, napansin ko lang ito mga politiko na one trick ponies, ang alam lang nila puro pera, no? Bili ng mga boto, bili ng taong bayan, yan din lang kasi ang kaya nilang, hindi talaga sila nagsisilbi, kaya hindi nila alam paano magsilbi sa taong bayan. Kaya kung titignan mo, for instance, ang Tacloban, ang pangit, no? Talagang napag-iwanan. Ito, magtatanong tayo, Mama. May balita tayong natanggap. Yes. Na isang 3 kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinondohan ng mahigit 3 bilyon. 1 billion per kilometer. How much is it really? Kung ito ay totoo at naganap at we are getting records from DPWH na hindi nila dapat itago ito, nakakaduda ito kasi ang Barangay Development Program, road programs, ma'am, na 10 million is already can construct around 3 million. 3 kilometers na kalsada, 20 million. Pwede ka na mag-construct. Paano nagkaroon ng kalsada sa Leyte, diversion road daw ito, na nagtatanong ang taong bayan, o ipapatawag nyo naman ang Pilipinas nating mahal. Let's go. Wala nang kinalaman ng SMNI. Doon kami na lang ni Ma'am Lorraine ang ipapatawag nyo. Pero, questionably, sa distrito ni Martin Romualdez, 3 billion mahigit sa isang 3 kilometrong kalsada, yun po ang tinatawag nating iskandalusong mukha ng pangungurakot. Hindi natin sinasabi na kurakot si Martin Romualdez. Ang sinasabi natin, kung totoo ito ay mga apparent indicators and apparent pattern of corruption na ang kanyang pinapalabas, hindi lang ayuda, kung hindi pati na ang mga maanumaliyang mga kalsada. Yan po ang tanong ng taong bayan. So kung hindi mo gusto na tanungin ka, hindi ipaliwanag mo ito kung mali kami o hindi. Itong kumakalat ngayon sa social media na 3-kilometer road diversion project with 3 billion mahigit na pondo. Ma'am? Or baka Eric, si Pharaoh siya, papahuli niya tayo kasi bawal na naman magtanong. Oo. Si Pharaoh ka ba? Oo, Ikaw yung ba parao. may-ari ng Philippines? Ikaw ba may-ari ng Galaxy? Diba? Wow. Pero ma'am, ito ay sa gitna ng mga kontrobersya na ito, mayroon tayong balita na gustong i-share sa programa nating Pilipinas Nating Mahal at tingnan natin at nakakabuti na magbibigay kami ng analysis ni Ma'am Lorraine dito po sa balitang ito mula sa SMNI na isi-share natin. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo ng bansa, hindi po tumitigil ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang panawagan na ang mga natitira pang miyembro ng teroristang grupong New People's Army at pati na sa Communist Party at sa NDF magbalik loob na ng totoo at sincero sa pamahalaan. Tingnan natin ang balita ng kaibigan natin mula sa SMNI na si Almar Porzuelo. Muling nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga natitirang kasapi ng teroristang New People's Army o NPA na mag-isip at ikonsidera ang pagbabalik loob sa pamahalaan. Sa isang pahayag muling sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ng armadong pakikibaka ay walang magandang maitudulot kundi paghihirap at pagkakawatak-watak. Binigyang diin pa ng General na ngayon ang panahon upang tigilan na ang paulit-ulit na karahasan at yakapin ang kapayapaan at isuko na ng mga ito ang kanilang mga armas. Ginawa ng General ang naturang pahayag sa kakatapos lang na anibersaryo ng NPA kasabay ng Semana Santa. Anya ang oportunidad na muli makabalik sa sosyedad at makapili ang kanilang mga mahal sa buhay upang maging produktibo ang naghihintay para sa kanila.
Ang panawagan na yan ng AFP ay sa kabila ng patuloy na paghina ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaugnay nito na una nang inihayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC na wala ng aktibong guerrilla front ang Pilipinas. Ngunit meron na lang itong 11 weekend o mahinang guerrilla front sa nasabing bilang 5 sa Luzon, 3 sa Visayas at 3 naman sa Mindanao. Samantala kasunod nito ay pinaalala ni General Browner sa mga Pilipino na maliban sa banta sa panloob na seguridad ng bansa ay ang hamon naman sa panlabas sa seguridad ng Pilipinas. Sa huli-muling nanawagan ng AFP ng pagkakaisa sa pagkamit ng kapayapaan at progreso para sa bansa. Okay. So maganda po ang balita na yon at nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na paglalahad ng intensyon ng Armed Forces of the Philippines, Ma'am Lorraine, na magkaroon ng totoong kapayapaan dito sa ating bansa sapagkat nananatili po kami ay naninindigan, hindi po ang pananakop ng China ang banta sa seguridad natin. May iba kaming pananaw. Ang totoong banta ay ang panunumbalik o ang pagpapanumbalik kung papahintulutan ng gobyernong ito na makarebound at makarecover ang CPP, NPA, NDF na nagwasak ng ating bayan for the last 55 years. Hindi po tayo inagawa ng teritoryo ng China. Hindi totoo na inagawa ng China ang teritoryo natin o ano pa mang lupain ng bansang Pilipinas. Hindi rin tayo inagaw ng China upang patayin ang mamamayang Pilipino, kagaya ng ginawa ng Amerikano sa kasaysayan natin. Real talk lang tayo. Ang ginawa ng China, binaha nila tayo ng siupaw, siumay, at mga chop suey, at mga pagkain na kanilang kinokontrol sa mga restaurant. Bakit namin binanggit ni Ma'am Lorraine yan? Kasi yan po ang isang pupuntuhan namin sa Pilipinas nating mahal, ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ng no to war. At hindi dapat nating payagan ang magdesisyon lang ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga politiko na kasabwat niya para sa buhay at kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng bansang ito, Ma'am Lorraine. May I just make a correction, Eric? No? The President has already named Police Major General Romel Francisco Marbil as the 30th Chief of the PNP. May bago na? Yeah, hindi na siya OIC. Oh. So our apologies to the President. And thank you so much for giving us a very clear leader of the PNP. Ma'am, can you repeat the name, please? Okay. The new Chief of the Philippine National Police is Police Major General Romel Francisco Marbil. He's the Marbil. 30th, yes, Marbil. Marbil. Yeah. Okay. I think this is class 92 of the Philippine... 91. He's class 91 of the Philippine Military Academy. PMA 91. Okay. So, thank you, Pangulong Thank you, Bongbong Marcos President. Jr. Yes. At napakalakas ng Pilipinas nating mahal at in just a few minutes, narinig mo ang panawagan namin dito na hindi dapat OIC ang nilalagay. Oh, maraming salamat kasi mahalaga ito. No? This is the Philippine National Police. So we really need a good leader. So thank you, Mr. President, for and I apologize. You're not a weak leader in this point. Correct. In this point. At kami po ay pumupuri at nagbibigay ng pagtutuwid kung kinakailangan, pumupuna din. At nagbibigay ng tamang kritisismo na matuwid para sa interes ng mamamayan. Yan po ang Pilipinas nating mahal. Kami po ay nagsusulong ni Ma'am Lorraine ng interes ng kapayapaan at demokrasya, pangsiguridad at pangkaunlaran. Doon po iinog at iikot ang talakayan dito sa Pilipinas nating mahal. So congratulations kay General Romel Marbil. Marbil, yeah. Ang spelling niya, ma'am, is M-A-R-B-I-L.